Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Ang binabantayang low pressure area ay nakalayo na ho ng ating pong bansa at wala nang anumang direktang epekto sa Pilipinas. Ang Sherlan ay humina at nakakaapekto na lamang sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantalang amihan, itong Northeast Monsoon ay humina at umaabot na lamang sa Northern Luzon. Makulimlim na may mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. Katamtamang hangin sa Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Pangkalahatang maayos ang panahon at may tsansa na lamang ng mga saglit na pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region. Ang easterlies naman mga kapuso ang muling namayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Bantay Panahon. Alas 5:46 na ho ng umaga mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantalang Visayas, sa Palawan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa localized thunderstorms. Ang Palawan kasama isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Ilagan-Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Ilagan-Silangan hanggang Hilaga na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa umaga. Numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. At sa iba pang balita, Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. panukalang ordinansa na nagre-regulate sa operasyon ng mga microfinance institution sa Palawan, inihain sa Sangguniang Panlalawigan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, paso! Inihain sa Sangguniang Panlalawigan ang panukalang ordinansa na nagre-regulate sa operasyon ng microfinance institutions sa lalawigan ng Palawan. Batay sa draft ng ordinansa na akda ni Board Member Winston Arzaga, nilalayo naman ng panukalan na magkaroon ng proteksyon ang mga nangihiram laban sa mapang-abuso, hindi makatarungan at mapanilang nagawain sa pagpapautang at magtatag ng mga sistema sa pag-uulat, pagmomonitor at pananagutan para sa mga MFI at tiyakin na ang mga microfinance ay nakakatulong sa lokal na pag-unlad ng ekonomiya nang hindi nakakapinsala sa mga kliyente. Kabilang sa mga pinagbabawal na gawain ng mga ito ay ang harassment, pananakot, public shaming, online posting o group messaging ng mga delinquent clients, pagkolekta sa gabi at pagkumpiska ng personal na ari-arian ng walang legal na proseso. Maaari namang patawan ng 10 hanggang 25,000 piso ang mga lalabag at may pagkansila ng permit. Ang lahat ng MFI ay kinakailangan magparehistro naman sa Office of the Governor at kumuha ng permit to operate bago magsagawa ng anumang microfinance-related activities. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat, Super June Vicer Bantaculo. Maganda yan, ano ho?
Dahil marami ho mga abusado na mga naniningil sa mga tauhan ng microfinance institutions na yan. Kahit gabi, mayroon palang ganon. Ngayon, hindi mareregulate na ho kayo dahil sa pang-aabuso ninyo. Katulad sa nangyari dyan po sa El Nido, pinadapa na yung bahay, andyan na naman nangungulit yung pong tagasingil na microfinance. Mga tinamaan ng, ay nako. Samantala mga kapuso, 5:50 na ho ng umaga. Mahigit 600 na healthcare workers sa Palawan dumalo sa isinagawang Malaria Congress, mga kapuso. Super Radio Local News. Lamiho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Visor Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagtipon ang mga nasa 600 mga healthcare workers at malaria warriors mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan kasama ang lungsod ng Puerto Princesa sa isinagawang 16th Provincial Malaria Congress kahapon, December 9, 2025 sa lungsod bilang bahagi sa tuluyang pag-abot ng Malaria-Free Palawan. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa bayan ng Aborlan, Nara, Brooks Point, Sofronia Española, Bataraza, Quezon, Rizal, Balabac, Rojas, San Vicente, Araceli, Dumaran, Taytay, El Nido, Linapacan at Puerto Princesa. Tampok rito ang iba't ibang aktibidad kabila ang Malaria Situation Report, Mass Drug Administration Backgrounder, bukod pa sa pagpapamalas ng talento at pagkilala sa mga stakeholders, key entities at partners. Ang 16th Provincial Malaria Congress ay may temang Malaria Ends With Us, Reinvest, Reimagine, Reignite na may layuning mapalakas ang muling pamumuhunan, makabuo ng mga inobatibong estratehiya at muling pag-alabi ng commitment ng mga katuwang para sa tuloy-tuloy na pagbuksan ng malaria sa Palawan. Nais din itong mapalawak ang kaalaman at pakikilahok ng komunidad upang mas mapabilis ang paggamit ng isang malaria-free Palawan. Ako si June Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:52 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga sospek sa pagnanakaw ng motorsiklo at belt bag na may laman pera nasa Cotijo sa bayan ng Rojas, Palawan. Super Radio Police Report. Namiho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumbres sa detalye ng balita. Pasok! Arestado ng Rojas Municipal Police Station ang dalawang individual bandang alas 5 kahapon ng hapon sa Barangay 1, Rojas, Palawan na umuning sangkot sa pagnanakaw at pagkarnap ng isang motorsiklo sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Police Captain Marvin Herrera, hepe ng Rojas MPS, ang mga sospek ay isang 40 anyos mula sa Batara sa Palawan at isang 21 anyos mula naman sa Barangay San Luis sa lungsod. Sangkot umuno ang dalawa sa isang insidente ng pagnanakaw sa kanilang bayan at sa isinagawang follow-up operation ay nasa kote ang mga ito. Dito na nila nadiskubre na ang gamit ng motorsiklo ng mga sospek, isang Honda Beat na kulay gray, ay ang motorsiklong ninakaw sa Barangay Manamuela dito sa lungsod ng Puerto Princesa noong Sabado, kasama ang belt bag na nagalaman ng 10,000 piso matapos makatulog ng biktima sa tabing kalsada. Sa ngayon nasa kustodiya na siya ng pulisya at haharap kasong pagnanakaw habang niimbestigahan ng mga ito kung may iba pa silang kasong may kaugnayan dito. Ako, Karat Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas. Itong minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Isang dayuhan turista na paulat na nawawala habang nagsasagawa ng snorkeling sa Port Barton sa San Vicente, Palawan. Natagpo ang hong patay, mga kapuso. Super Radio Local News. Lamiho natin ang buong detalye ng balitang yan, Super June Visor Bantaculo. Sa detalye ng balita,
Paso! Natagpuang wala ng buhay ang nawawalang dayuhang turista habang nagsasagawa ng snorkeling activities sa Fantastic Reef na may layong 700 yards mula sa baybayin ng Capsalay Island, Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan noong December 8. Batay sa impormasyon ng Coast Guard Station North Central, Palawan, kinilala ang turista na si Radek Sempersky, 32 anyos at isang Polish national. Natagpuan ng banyaga di kalayuan kung saan ito nawala o nasa 200 yards mula sa Pampanga. Ayon sa pahayag ng kasintahan ng dayuhan, napahiwala ang biktima na magpasya ang kapitan ng bangka na mananghalian sa isla na may 700 meters ang layo sa bahura kung saan nag-snorkel ang biktima. Hindi mo na naabisuhan ang turista at iba pang mga kasama nito na lumangoy papunta sa isla. Mula noon ay isinagawa ang paghahanap at itinigil pagsapit ng gabi bago isinagawa muli kinaumagahan kung saan wala ng buhay ang dayuhan nang ma-recover ng mga otoridad. Ako si June Vicer Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala si Mapag Balita, bangkay na isang lalaki natagpuan sa Fishport sa Barangay Matahimik dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Police Report. Namihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumbres. Kung mayroon po detalye ng balita, paso! Wala ng buhay nang matagpuan ang isang lalaki na nakalutang sa Fishport, ang barangay Matahimik, sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon. Ayon kay punong barangay Ryan Abueme, ang bangkay isang 47 anyos na residente ng bayan ng Cagayancillo. Anya, mayroong biyahe sana ang lansya patungo Cagayancillo, kaya't hinanap na ito ng kanyang mga kasamahan. Ngunit natagpuan na lamang itong nakalutang sa ilalim ng pantalan at wala ng buhay. Bago muna ang insidente, ay magkakasama pa umunong nagiinuman ng biktima at ang kanyang mga kasamahan sa lansya bago ito umalis. Posibleng habang tumatawid dito sa kanilang tulay na kahoy ay aksidente itong nahulog dahil nasa impluensya na ito ng alak kaya't hindi na ito nagwa pang makaahon. Wala din naman nakita mga sugat sa katawan ng biktima na maaaring tumukoy kung may foul play sa pangyayari na patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad. Ako si Kenneth Calumbres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras alas 5:57 na. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala si Mapag Balita, suportado ni Mayor P.D. Sabando ng Rojas, Palawan ang planong paglalagay ng Division Office ng Department of Education sa kanyang bayan. Ito ang kinumpirma ng alkalde sa Super Radio. Anya 100% mano nito sinusuportahan yung planong pagkakaroon nagtanggapan ng Department of Education na ilalagay sa kanyang bayan. Sa katunayan niya, may pumunta ng manong sa kanyang tanggapan ng ilang opisyal ng DepEd at humihingi ng tulong kung pwedeng mahanapan ng lugar na maaaring paglagyan ng North DepEd Division Office. Na ayon ho sa alkalde, wala manong problema dahil nakahanda man ang munisipyo na maglaan ng 1 hektaryang lupa mula sa pag-aaring lupain ng munisipyo. Samantala matatandaan ang panukalang ito ay sinusulong ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan na may hati sa 2 DepEd Division Office. Dahil sa laki ang ng lalawigan, kailangan na ng 2 Division Office para sa mas lalong magandang serbisyo at maayos na pamahala ng DepEd sa lalawigan ng Palawan. 2 minuto ho mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Nanganganib umano na hindi matanggap ng mga senior citizens sa bayan po ng Magsaysay, Palawan ang kanilang social pension kung hindi pa ho magkakaroon ng municipal treasurer ang naturang bayan. Ito napagalaman ng Super Radio kay Ginoong John Rod Moral ng DSWD Regional Office. Ayon kay Moral na i-download na ang pondo para sa social pension ng mga senior citizen sa bayan ng Magsaysay. Sa katunayan ay may schedule na sila ng payout sa December 10 o ngayong araw mga kapuso.
Subalit hindi rin nga ma-withdraw ang pera dahil wala akong treasurer ang munisipyo kaya bumalik na lang ang mga taga DSWD sa regional office.